Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So, napakarami na po pala, no? 69,000 beneficiaries na po ang ating nababahaginan. And para po, Ma'am, Doc Jean, sa ating mga kababayan na ngayon lang nalaman, maaari, itong ating Expanded Centenarians Act na kung saan nagbabahagi nga po tayo ng cash gift. Para po sa kanilang kabatiran, kapag naabot po nila itong ating milestone age na 80, 85, 90, 95 at 100 years old, meron po tayong nakahanda na cash gift po para sa kanila. And aside from those, Doc Jean, ano pa po ba yung basic requirements po natin para po sa ating senior citizen na gusto pong mag-apply dito? Una, Arwel, unahin natin kung ikaw ay ang birthday mo at ikaw ay nasa milestone age na 80, 85, 90 at 95 after March 17, 2024. Una yon. So, kailangan titingnan natin yung petsa na yan kasi yan yung naging batas siya. Apo. So, kung ikaw ay pasok doon, pwede na ikaw mag-apply. Saan kukunin ang application forms? Pupunta sa inyong pinakamalapit na OSCA o kaya sa inyong pinakamalapit na Social Welfare Development Office. Doon po matatagpuan yung ating application form. Alam po yan nila. And then, fill upan po yan at merong hinihingi na primary ID. Yung primary ID, kung meron ikaw na birth certificate, kung wala naman yon, okay pa din yung PhilSys naman na ID, yung National Government ID. Kung wala naman din yung dalawang yan, magpakita naman ng dalawa sa mga secondary IDs na tinatawag nating government-issued IDs. Kung nasaan yung inyong picture, andun yung address, andun yung inyong signature, at andun yung birth date ninyo. So, mahalaga po yun. Ngayon, dalawa dito sa secondary na magkasabay. Ibig sabihin, kung may OSCA ID ka, sabayan mo ng GSIS ID. Okay, kung may OSCA ID ka, sabayan mo ng SSS, o kaya ng PhilHealth, sabayan mo siya ng iba pang government-issued ID kagaya ng pasaporte. So, kung meron na ikaw noon, kasama doon yun sa application form. At yan ay i-validate ng ating mga regional offices. May mga tao tayo sa ibaba sa mga regional offices. At pag ito naman ay siguradong okay na, kasama kayo doon sa listahan. So, doon sa listahan ng payroll natin o kaya ng ating payout plan, kailangan ding i-endorso yan. Pipirmahan din yan. Yung isang listahan na mahabang yan, pipirmahan ng mayor. Kasi kasama natin ang LGU dito sa ating programa. At pag meron na ngayon yan, isasubmit yan doon sa ating regional office, isusubmit din naman yan sa central office para naman yan ay magawa natin ng kaakibat na pondo at maibaba natin sa kanila habang sila sa regional office ay makikipag-ugnayan sa LGU doon sa schedule ng payout. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!